Pambungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria, ang kanyang ina, at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuan nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanyang panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya ay naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat na ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalagat manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa lahat sa ating programa, pagninilay natin dito sa mga salita ng Diyos. Ang PESMA, pagnilayan ng Ebanghelyo sa madaling araw dyan sa Pilipinas. Sa ating pong munting tahanan, ang Our Humble Home, ang PESMA Plus, dito sa Facebook at sa YouTube. And as usual, maganda po ang ating programa. Kung i-open po natin, buksan muna natin ito ng pagninilay ng ating mahal na Santo Papa. So basahin po natin ang pagnilay ni Pope Francis. Words of our Holy Father. Mary is presented in the light of the prophet who says, Behold, a virgin shall conceive and bear a son. Yan po ay nasa verse 23 ng ating Gospel. Matthew the Evangelist recognizes that this happened in Mary, who conceived Jesus through the Holy Spirit. Yan po ay nasa verse 18 naman. The Son of God comes into her womb in order to become man.
and she welcomes him. Thus, in a unique way, God drew near to mankind, taking on flesh through a woman. God drew near to us and took on flesh through a woman. To us too, in a different way, God draws near with His grace in order to enter our life and offer us the gift of His Son. Mary, thus, appears to us as a model to look to and upon, whose support we can count in our search for God, in our closeness to God, in thus allowing God to draw close to us, and in our commitment to build a culture of love. Ito po ay binasa ng ating mahal na Papa, si Papa Francisco, sa kanyang Angelus noong December 18, 2016. At sa pagkakataong ito, ako naman magbabasa ng nilay na ipinadala sa atin ng ating kasamahan dito ni Pesma Florencia Camus Valdez na may pamagat na kami ay mahalaga sa Diyos. Basahin po natin. Ipinagdiriwang natin ngayon ang kapanganakan ng mahal na Birhing Maria. 3 kapanganakan lamang ang ipinagdiriwang natin sa liturgical calendar. Si Jesus, si Juan Bautista, at si Maria. Ang kay Maria ay isa lamang sa mga kapanganakang ito na hindi isinalaysay sa kasulatan. Itinala ng tradisyon ang mga pangalan ng kanyang mga magulang bilang sina Joaquim at Ani, mga debotong Hudyo na humingi sa Diyos ng isang anak at pagkatapos ay inalay siya sa paglingkod sa Kanya. Ang mga pagbasa ngayon ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay gumagawa ng Kanyang mga kababalaghan sa at sa pamamagitan ng kahit na ang pinakamababa. Ang maliit na bayan ng Bethlehem sa lupain ng tribo na ipinangalan sa bunsong anak ni Jacob ay naging lugar ng kapanganakan ng Mesiyas. Isang hamak na birhen mula sa isang maliit na bayan sa Galilea ang naging ina ng Mesiyas na iyon. Dapat ipaalala sa atin ng piging na ito na kahit gaano tayo kawalang halaga sa paningin ng mundo, tayo ay mahalaga sa Diyos na walang hanggang. May plano siya para sa ating ikabubuti. Nais niyang sumunod tayo sa Kanya upang tayo ay maging katulad ni Maria. Kasama ang Diyos magpakailanman sa langit. Yan po ay ang pagdinilay na ipinadala sa atin ng ating kasamahan dito, ang ating Pesma Florencia Valdez. Thank you, Pesma Florence, sa napakaganda mong nilay. Ang ating naman pong isusunod na nilay ay ang manggagaling kay Sister Naisi Diente, kay Pesma Naisi. Okay, Pesma Naisi, go ahead. Mapagpalang umaga po sa ating lahat, brothers and sisters in Christ. Ating pagninilayan ngayon ang gospel sa araw na ito. Ang salinlahi ni Jesus ay nahati sa 3 bahagi. Ang 3 dakilang panahon sa kasaysayan ng mga Hudyo. Ganun pa man, pinili ng Diyos ang isang babae na malinis sa lahat at siya nagdala ng liwanag sa ating lahat sa ibabaw ng mundong ito, na ito ay matutupad ang pangako ng Diyos sa sanlibutan. Ang Panginoon ay kaligtasan. Ibinigay sa Kanya ang pangalang ito
sapagkat iligtas niya ang bayan sa kasalanan. At ayon din sa mga propesiya noon, magsisilang ang isang babae ng sanggol, isang Mesiyas. Siya na magliligtas sa sangkatauhan, ang tagapagligtas, walang iba kundi si Jesus na ating Panginoon at Diyos nating lahat. At yan po ang reflection ko sa umagang ito. Naway gabayan tayo lagi ng Diyos, na tayo ay kanyang maproteksyonan sa pamagitan ni Mama Mary, ina ng awa, at ating ina. Amen. At ngayon ay kaarawan ni Mama Mary, September 8. Atin po siyang babatiin na happy birthday, Mama Mary. We love you, Mama Mary. At yan po, maraming salamat, Pisma Plus, and God bless everyone. Thank you so much, Pastor Manaisy, sa napakaganda mong nilay. At sa pagkakataong ito, welcome po natin si Sister Gaya sa kanyang nilay. Go ahead, Sis Gaya. Hello po, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat sa Diyos sa patuloy na pagmamahal sa atin. At magbahagi lang po ako ng short nilay ko po. Ang Ebanghelyo nga po nating pagninilayan ngayon ay mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, sa chapter 1, verse 18 to 23. Ang magiging pamagat ng aking nilay sa araw na ito ay nagsasabing responding to God's will. Ito ay tinatawag ng the Fiat of Saint Joseph. Kung sinabi man ni Mama Mary, ako'y alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin ayon sa iyong sinabi. Ngunit kay San Jose ay tahimik lang na siya po ay inilagay ng Diyos sa isang mahirap at masalimuot na sitwasyon. Ayon na rin po sa isinalaysay sa ating mabuting balita ngayon, sapagkat bago pa sila naikasal ni Maria, napag-alaman niyang ito ay nagdadalang tao. At isa lang po ang malinaw dito. At yun ang katotohanan na hindi po siya ang ama ng sanggol. Sapagkat malinaw rin naman po sa kwento ng Ebanghelyo ang naging ending ng kwento na tumugon si San Jose ng oo sa kalooban ng Diyos. At pinakasalan niya si Maria. Kaya nga mga kapesma, pagdinilayan natin ngayon ang paraan na ipinapakita ni San Jose kung paano nga siya o paano niya tinutugunan ang kalooban ng Diyos. Si San Jose ay tahimik na tumatalima sa kalooban ng Diyos. Ika nga, silence is a source of great strength. At silence was responding in prayer. Huwag natin kalilimutan na ang prayer does not change God. It only helps us align our will to the will of God. Kaya nga po, sana matulad tayo kay San Jose na tumugon sa katahimikan sa tulong ng panalangin. At ito nga po ang ipinapakitang halimbawa na niya ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi man siya nagsalita, ngunit ang tugon niya ay ipinapakita niya sa pamamagitan ng kanyang gawa. Ayon nga po kay Saint Teresa of Lisieux, holiness consists simply in doing God's will and being just what God wants us to be. Kaya mga kapesma, huwag nating kalilimutan na ang mga plano ng Diyos ay higit na mabuti
kaysa ating mga personal na plano sa ating mga buhay. Kaya huwag tayong matakot kahit magkaiba man ang ating mga pinagdadaanan ng mga pagsubok sa ating buhay, sa mga kanya-kanya nating buhay. Tanggapin natin at bigyan natin ito ng halaga at patuloy na ipanalangin because God's plan are always the best plans for us. Naway matularan natin si San Jose at isabuhay ang kalooban ng Diyos. Because when God putting you to the edge of difficulty, trust Him fully. Because two things can happen. Either He will catch you when you fall, or He will teach you how to fly. Yun lamang po ang aking nilay. Maraming salamat muli sa ating PESMA Plus na nagiging tulay sa ating pagpabahagian, sa ating mabuting balita. Maraming salamat din po sa ating mga bagong subscribers at sa mga likers natin, sa lahat ng nanonood, nakikinig at handang sumali dito. Welcome po kayong lahat. Yun naman po, God bless us all. At I love you all. Good morning. Okay, there you go. Thank you so much, Pastor Magaya, sa napakaganda mong nilay. At ang ating isusunod po ay ang pagninilay ng ating insider ng Jerusalem, ang ating pong kasamahan dito na palaging nagdadala sa atin sa ating mga pilgrimage site. Bigay po natin ngayon ang pagninilay ni Pesma Romel Tembrevilla. Go ahead po, Pesma Romel. Mapagpalang oras po mga kapisma at sa lahat na nagsubaybay sa channel na ito, Pisma Plus, sa pagnilayang Ebanghelyo sa madaling araw dyan sa Pilipinas. At maraming salamat, Pisma Guapong Utod, Rex Harder, at Pisma Guapitong Utod, Yor Balairos, Servant Leader, at sa lahat ng tumatangkilik sa channel na ito, Pisma Plus. Maraming salamat po sa inyo at welcome na tayo'y binigyan ng pagkataon na makakapagnilay sa Ebanghelyo sa madaling araw dyan sa Pilipinas sa araw ng Biyernes, September 8, 2023, at kapistahan ng kapanganakan ng ating mahal na Birheng Maria, ang ating mahal na ina. Happy birthday, Mama Mary, at sa lahat ng may birthday sa araw na ito. At napakaganda ng Ebanghelyo sa madaling araw dyan sa Pilipinas dahil ang mga angkan na sinulat sa mga talata mula sa kay Abraham hanggang sa ating Panginoong Jesucristo. At dumaan po ito sa mga kapanahunan at kagandaang loob na ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos na mula kay Abraham hanggang kay David Hamelech o King David ay 14 generations mula kay David Hamelech hanggang sa Babylonian exile, no? Kung di ako nagkakamali, 14th generation din po. At ganun din po mula sa exile ng Babylonia, 14th generation din po hanggang sa ating Panginoong Jesucristo. At nalaman po natin na ito'y binanggit
sa mga talata dahil ang tradisyon ng ating mga kapatid po ritong mga Hudyo ay napakalaga sa kanila, no? Na laman nila ang kanilang mga angkan. At kahit po ang ating kaibigan po ritong rabbi doon sa Harnop, Jerusalem, mula rito sa akin ay siguro mga 15 kilometers po, no? At sigurado po niya na siya'y angkan ni Abraham hanggang kay Eva, ano? Pagdating kay King David, alanganin po siya. Iyon lang kasiguruhan po niya na dyan po siya galing ng mga angkan. At tanong po sa kanya kung sa grupo siya ng Askenazi. Nagdadalawang isip po siya, ngunit alam niya na hanggang sa lulo po niya abot sa mga rabay na nabanggit po niyang mga mataas na katungkulan ay pinag-confirm niya na doon siya galing, ano po, na angkan. Yun po na napakalaga po sa kanila na malaman po ang kanilang bloodline, ano po, dahil kung hindi po nila alam, mahirapan po silang angkinin bilang isang Hudyo, ano po. At sa mga talata ay ganun din po. Thank you din po sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pagsusubaybay sa atin. Kung hindi po kayo nakapag-subscribe, panahon na po na mag-subscribe kayo sa ating program para po dalhin na lang ng YouTube sa inyo ang bago nating video at hindi nyo na kailangan hanapin. Dito po nagtatapos ang ating programa at ito po si Rex from Chicago at maraming salamat ulit at manalangin po tayo. Para sa kanya at ganoon din po ang matalima na San Jose, sa kanyang kabutiang loob ay tinanggap po niya ang mahal na Birheng Maria bilang asawa at bilang ama ng ating Panginoong Jesucristo, no? Foster father, ano po. At napakalaga po ng Ebanghelyo dahil ito'y patunay na ang ating mahal na inang Birhen Maria ay inihanda po ng ating Diyos Ama para maging ina ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. At napakalungkot sa ating mga kapatid na mga Hudyo na bilang Misaya na kanilang mga tagal nang hinihintay ay hindi pa po nila tinanggap, at hanggang ngayon ay marami pa sa kanilang hindi tinanggap ito. Mayroong nabanggit tayo sa nakaraan na iba rito yung Messianic Jew ay tinatanggap na po, lalo na po sa mga hindi masyadong religious ay mabanggit na po nila na ang Messiah ay si Yeshua, ang ating Panginoong Jesucristo. At napakalagang ito dahil isang hamon po ito ang kaugalian po ng ating San Jose sa ating sarili bilang Kristiyanong Katoliko, kung tayo ba'y tumatalima din po sa ating Panginoong Diyos sa turo ng simbahan na kanyang katawan, no?
dahil mababasa natin sa ibang talata na ang ulo ay si Hesukristo at ang kanyang katawan ay ang iglesia. Ano po? So, tumatalima po pa tayo sa kanyang iglesia ang tinayo. Ginagawa po ba natin ang sakramento na kanyang ipinahintulot na bilang gabay sa ating paglapit sa kanya, lalo na po sa sakramento ng pagbabalik loob o confession at ang pagtanggap ng Eucharistia na ang kanyang tunay na dugo at katawan na ating natanggap tuwing tayo'y umattend ng misa. So yun po, no? Hindi maiwasan na may ilan tayong ginagawa na salungat po sa kagustuhan ng ating Panginoon. Ngunit sa tulong ng Espiritu Santo na maggabay sa atin, sa ating paghingi ng tulong po sa Kanya, ay itong mga bagay na ito ay malampasan natin, at kung hindi man natin magawa, at lalo na sa ating pagkukulang, ay sisikapan po natin na pagkatapos ng ating pangumpisal ay gagawin na po natin sa tulong din po ng ating Panginoon. Po, mahalaga po ang tumalima tulad kay San Jose. At hindi po natin ito magawa kung hindi tayo humihingi ng tulong sa ating banal na espiritu, no? Sa banal na espiritu na hinabilin ng ating Panginoong Hesukristo na gumabay at tumulong po sa atin. Kasama na din po ang ating guardian angel, sa pagproteksyon sa atin, na hingiin din po natin sa Kanya na tayo'y ingatan po sa lahat ng oras. At yun lang po ang aking maibahagi. Patuloy lang po natin ipagdasal ang bawat isa, lalo na po ang ating mga kapatid po rito, mga Hudyo, kapatid nating Muslim, at sa mga kapatid nating sa kaibayong pananampalataya na hanggang ngayon hindi pa po nila matanggap ang tunay na iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo, kahit po nandito na po sila sa banal na lupa nagtatrabaho at nirahan. Ang nakakalungkot pa po ay mahatak pa po silang maging Hudyo o sa ibang sikta kumakapit at kahit nakita po nila ang katotohanan po rito, iba pa rin po ang kanilang pagkaunawa. So, Shalom, Beletrahot, Tudara Balikulam, papuri sa Diyos, God bless us all. Back to you, Pisma Guapo Utodrex Arder, at Pisma Guapito Utod Yor Balairos. Shalom, Shalom Belehetro. Bibakasya. Okay, maraming salamat sa inyo, Pastor Romel, sa napakaganda niyong pagninilay. At hanggang dito na lang siguro magtatapos ang ating program. At maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy na pagsusuporta, pakikinig at pagsusubaybay sa ating program dito sa YouTube at sa Facebook, ang ating Pesma Plus.
Maraming salamat din sa ating may kapal kung saan tayo binigyan naman ng isang pagkakataon na pagnilayan ang kanyang mga salita at kung paano natin magagamit ito sa ating buhay. Again, thank you so much at ito po si Rex from Chicago hanggang sa muli. May God bless and keep us through Jesus Christ our Lord. Amen. At nais ko lang pong i-remind ang ating mga tagapakinig na sa katapusan ng video na ito, meron pong link na ibibigay na pwede nyo pong puntahan. Ito po ay link ng lugar na kung saan ang ating mahal na ina ay isinilang at ang kanyang tahanan kasama ang kanyang ama't ina na si San Joaquim at si Santa Ana. Yan po ay ang Cathedral ng Saint Anne sa Jerusalem. I-click lang po ninyong video at dadalhin po kayo doon ni Pes Maromela sa ating pilgrimage po sa cathedral na iyon. At syempre, ang nasa ilalim naman yan, pwede nyo ring i-click yan. Yan po ang susunod na ating fiesta na video. So pwede nyo rin i-click yan at doon din po kayo dadalhin. Thank you so much po at hanggang sa muli, ito si Rex from Chicago na nagsasubstitute kay Pes Mayor habang hindi pa siya available. Through the intercession of our Blessed Mother, may God bless and keep us. Through Jesus Christ, our Lord. Amen. Magdasal po tayo. Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign, therefore, to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living, and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.